Okay, good day everyone. Magandang araw po sa inyong lahat mga kawerpa, no? Welcome to Marinais Powerhouse Team Review and Training Center, no? Welcome po sa ating day 13 ng ating ginaganap na libreng REE and RME mentoring, no? So we are the only review center conducting this for free, no? Libre po ito mga kawerpa, no? Magandang araw po sa inyo. Kanina pa po kami nagtatrabaho po dito ng 8:38. Actually, before 8:30 kasi kailangan namin mag-set up dito mga kawerpa, no? Ito ay pangatlong segment ng ating free webinar tuwing araw ng linggo. Inuuna po natin yung ating free electrical engineering review at yung ating special topic, no? Kanina po nag-conduct tayo ng electrical safety, no? Ngayon naman po ito ang ating last segment, no? Ito po ang ating tinatawag na free online REE and RME mentoring via Zoom, no? Kasi may mga nagtatanong, partner, kung paano raw mag-join, no? Ay basta mag-join lang po kayo dito sa Zoom class namin, ano? Kayo yung mga may pagkakataong magtanong na sasagutin natin ang inyong katanungan patungkol sa licensure exam questions, no? Ito yung makakatulong po sa board examinations ninyo. Not only for board exam, partner, no? Ito yung mapapakinabangan din ng ating mga electrical students na mga nag-aaral sa universities, no? Ating mga BSEE students, no? Not only BSEE, ganun din sa mga electrical technology students, no? Mapapakinabangan nyo po ito, mga kawerpa. Okay, tayo po yung magpasimula na. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, no? Okay, since nasa Facebook Live tayo, partner, no? So, ako po si Engineer Reggie Marina. You can call me Kuya Reg for short. Okay, pupunta na tayo kagad. Okay, ito po ang unang katanungan. Pakita natin si Mr. Jonel Tepait, no? Suki na natin talaga yan, si Sir Jonel. Or Kajonel, Kawerpang Jonel, no? Ating kapower. Okay, magandang araw sa inyo, Kajonel. Kawerpang Junel, ito po ang inyong katanungan. Okay, so we have this question from Mr. Junel Tepait. Okay, so ito ang katanungan niya po. A circuit has an output of 1,000 watts. The total voltage drop is 25%, no? Find the power input. Although wala kang pinadalang choices, no? Kajonel, wala kang pinadalang choices, no? Sige, sasagutin ko na lang siya ng as is the way I analyze, no? Anyway, I don't care with your choices what you have there. Okay? So, what's important is we will show you our solution for this. Okay, so focus ka muna dito, Kajonel, ha? Kawerpang Jonel, ha? Focus tayo dito. Ang katanungan mo, ito po, a circuit has an output of 1,000 watts. Meaning, power output to, no, Kajonel, no? Power output. The total voltage drop is 25%. Find the power input. So, ano daw po yung power input? Okay, so I will draw first the circuit. So, ang circuit po natin, let us have a very simple circuit here. We have a battery, no? Then we have a resistance of the feeder conductor. Then we have here a load. Ito po yung load natin, no? Ayan. Okay. So, let's say, meron tayong internal EMF of the battery or the source E, and then we have the load voltage V. Let's say this is a voltmeter that is being measured, the voltage measured at the load, no? So, ayan po yan. Tapos meron po tayong resistance dito. That is the resistance of the feeder. Okay? Then we have here a current flowing. This is the current flowing, current I flowing. Okay? So, take a look here, guys, no? Tingnan natin, ha? This is by Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law. Okay, I will not use the Kirchhoff's voltage law. By
the powerhouse chop-chop law. Okay, that is the son of the Kirchhoff's voltage law. No? Anak niya yan, anak niya. No? Okay, paano yun, sir? So, the powerhouse chop-chop law is also based on the Kirchhoff's voltage law. This is a shorter way. The voltage here, plus voltage here, is equal to the voltage here. So, we see here, this E is equal to the load voltage. This is the source voltage multiplied by the load voltage. Plus, we have here our IR. Okay? Let's be specific here. What is our IR? That is actually our voltage drop here. Voltage drop po yan. No? So, tingnan natin ha. Ano yung E natin? Source voltage. Ano yung V natin? Load voltage. Plus. Okay, yung IR na to, papalitan natin mga kawerpa ng V sub D. Meaning, that is the voltage drop. No? Voltage drop. Okay? This is the input voltage, the output voltage, or the load voltage. This is the voltage drop. No? Yun yung kinain ng linya natin. That's the voltage drop. Okay, I will multiply the equation by I. Multiply ko po yan by I. What will happen to our equation? No? Then, let us distribute I here, and I here, and I here. What will happen is this will become EI, that is equal to V times I, plus the voltage drop multiplied by I. You see? What is our EI? VI and the voltage drop times I. So, ano po ba yung mga yan? Okay. Kita natin dito. So, our EI is what we call our power input. What is our VI? That is the power consumed by the load. No? Power consumed by the load. So, this is our power output. Tandaan nyo, yung power na kinoconsume ng load, yun yung power output natin. Plus, what is voltage drop times I? That is our power loss. Ayan ha. Okay ha. I hope Sir Junel is listening carefully. Please listen carefully, Sir Junel ha. Okay. So, as we see here, the power loss is equal, okay, I will put it here. The power loss is equal to the voltage drop multiplied by the current. No? Okay? Take a look here. The voltage drop multiplied by the current. Remember, there is no given voltage here. The given is already the watts. No? The output watts, which is 1,000 watts. We can put it here. The circuit has an output, meaning that is the power at the load. No? Or the power output. That is 1,000 watts here. Where is the power input? The power input is this. Remember that this current I is flowing here. So, the power input is E multiplied by the current, EI. E times I, so therefore, this is our power input. Let's say we have a load flow or power flow in our circuit. That is the power input. That is the power input. Where is the power loss? The loss in this line, in that feeder line. May loss tayo. Kaya bababa na lang yung ating power kasi may consumption na dito. No? May consumption. Well, actually, ang bumaba talaga dyan yung voltahe. Yung voltahe. Shall we say? Anak, ito yung panganay. Ito yung 100 pesos ha. Bigay mo kay Bunso, baon niya yan. Ang na-receive ni Bunso, 70 pesos na lang. Saan napunta yung 30 pesos? Voltage drop. Naintindihan mo, Mark Anthony? Pag kumonti na lang yung natanggap mo, may nawawalang pera doon. Voltage drop yon.
Hindi na yun napakinabangan nung dapat puntahan. Okay? And that voltage drop multiplied by the current, that is the power loss. That is the power loss. Okay, now, the power loss is dependent on the voltage drop because the current here is just constant. Remember, we have a circuit here. Basically, it is a series circuit here. This is a representation of this formula, wherein this is a general formula. Power input is equal to the power output plus power losses. Now, what is power input? Let's make this as power input that is equal to the power output, which is 1,000, okay, plus. Sir, ano yung ibig sabihin ng total voltage drop 25%? Usually, if you say 25%, that is the 25% of the source voltage. 25% of the source. The total voltage drop is 25%. That is 0.25 of the source. Well, we are speaking here of power, so therefore, 0.25 of the power input. So, ang basihan natin yung input. Well, anyway, this is now easy. No? Let's make is a little algebra here. Let us transpose this here. On the left side, what will happen here is power input, that's equal, this is positive, it will become negative 0.25 power input, that's equal to 1,000. This is, let us factor out power input, that is 1 minus 0.25, right? So we have here 1,000 here. So lalabas, 1 minus 0.25. This is 0.75, right? Power input. That is 1,000. So, what is our power input? So, that will become, baba mo lang ito, 0.75, 1,000 divided by 0.75. That is our power input. 1,000 divided by 0.75. So, our answer here is 1,300. What's that? 1,333.33 watts. That is my answer to your question, Kawerpang Junel. No? So, ito po ang aking kasagutan sa iyong tanong, no? Pakita natin si Kajonel. Kajonel, hello po. Naintindihan niyo po yung aking diniscuss? Yes, bro. Hello, Kajonel. Basahin, pero yes po. Parang madali lang basahin, pero mahirap pala sa last na mahirap pa sa... Opo, in-explain ko po kasi yung principle, no? Kailangan alam nyo yung prinsipyo, no? Yun ang ating, kaya nga tayo umaattend ng mga ganito, no? Kajonel, para matuto, no? Okay? So, ito po ang prinsipyo pinapaliwanag. You can watch this over and over again because we are going to upload this in my YouTube channel. Okay, Kajonel? So, ito po ang ating kasagutan. Opo. Thank you na marami po kasi okay. Nakita ko na yung yung tamang formula kasi sa reviewer kasi wala kasi ganoon yung formula kasi. Opo, ganyan po talaga sa mga reviewer, wala pong direct formula, no? Wherein tayo po, no? Ayan po, no? Yung amin pong reviewer ng Powerhouse, meron po. May mga explanation po doon, no? Kaya baka gusto nyo mag-avail, no? Meron po tayo niyan, ano? So, ine-explain po natin doon, no, yung mga formula maigi. Okay? Anyway, pwede nyo pong panoorin ng paulit-ulit ang video na ito, mga kawerpa, no, para mas maintindihan nyo po. I-upload po namin mamaya ito sa aking YouTube channel. Okay? Okay, Kajonel? Thank you na marami. Thank you.
Okay, the next question came from Mr. J. Beltran. Okay, connected na siya, partner. Pakita natin siya sa Facebook para sikat. Okay, Jay. Actually, Jay is one of our reviewee, no? Pero mga ka-aware pa, no, sa ating mga Facebook viewers, this is not necessarily reviewee lang po ng Powerhouse ang pwedeng mag-join dito. Hindi po, no? Nataon lang po, may tanong din si Mr. J. Beltran. Actually, si Sir Jonel Tepahit, yung lagi nagtatanong, ay hindi pa nating reviewee ang mga yan, ano? Okay? So, pwede po, anybody can join in our this discussion. Okay. Unahin natin yung tanong mo about mathematics, no? Mr. J. Beltran. Okay? Naririnig ba? Paki-sound check nga, J. Beltran. Dapat naririnig yung ating microphone mo. Yes po, rinig po. So, maliwanag. Okay, very clear, very clear. Okay. Sige, thank you. So, tayo po sasagutan natin yung kanyang katanungan. Okay? Ito po yung kanyang katanungan. Kailangan natin ng space. Okay, first question of Mr. J. Beltran. Ana is 5 years older than Beth. Okay. Dito muna tayo sa first statement, J, no? Okay. Ana is 5 years older than Beth. Okay, halimbawa, yung A, age ni Ana, no? Shall we say that is the present age of Ana? Okay, Ana. Ana is 5 years older than Beth. Ibig sabihin, mas matanda si Ana kay Beth. Tama? Okay? Ana is 5 years older than Beth. So, we may say this as A is equal to B plus 5. Okay. Agree ka ba dyan? Jay, pakita natin si Jay. Kahit dito, nakikita ko na lang siya. Huwag mo na akong pakita dyan. Ito na lang, 50-50 kami dyan. Yes po, agree. Okay, agree na tayo dyan. No? Ayun naman, basic naman yon. So, Ana is 5 years older than Beth. So, mas matanda si Ana kay Beth ng 5 taon. Halimbawa lang. Halimbawa, kung si Beth ay 10 years old, si Ana, 10 plus 5, 15 years old. Tama naman, ano? Tama. So, Ana is 5 years older than Beth. Mas matanda si Ana. Okay? Okay, ha? Ayan. Mas matanda si Ana. Sinong panganay? Si Ana. No? Sinong bunso? Si Beth. Okay? Panganay natin si Ana. Okay. Sa age problem, tandaan nyo, lagi kang maglalagay ng table. Mas maganda, no? Mas maganda. Merong present at saka may future. Yung pinaka-future natin sa problem is in 5 years. Okay. Ibig sabihin, yan yung future natin, no? In 5 years. In 5 years. Ayan, gagawa tayo ng table. No? Shall we say this table? Tayo ng table. Yan. Okay. Ano ang present age ni Ana? Hindi ba A? That is the present age of Ana. Ano ang present age ni Beth? B. Ang present age ni Ana, A. Ang present age ni Beth ay B. Di ba? Okay, sandali muna. Tanungin natin si Jay, no? Kung agree na siya dyan. Di ba yung example ko lang kanina, yung Ana, 15 years old, no? Example lang yon. Si Beth, 10 years old. Assumption lang to, ha? Muna. Halimbawa, ito, 15. Si Beth, halimbawa, 10 years old. Ayan. Halimbawa lang naman yan. Para mapatunayan natin na mas matanda si Ana kay Beth.
Pero, pag ang usapan, present age, yung age nila ngayon, halimbawa ngayon, ano bang year ngayon? 2020. Okay. Year 2020, ito. Present age, 15 at saka 10. In 5 years, 2020 plus 5. Year 2025. J. No? Paano mo i-represent to? J. A plus 5. Ito. B plus 5. Ayan. Okay. Payag ba tayo dyan, J? Okay. Siyempre, no? Nagdagdagan lang naman ng 5 years. At tandaan natin sa age problem, ang merong constant dyan, merong hindi nagbabago. Ang hindi nagbabago, yung difference, age difference. Tama? Di ba, Jay, yung tatay mo, tsaka ikaw, hindi nagbabago age difference nyo di ba? Yung age gap nyo, hindi nagbabago yun no? Constant yun, tandaan nyo, constant yun. Okay? Constant siya. Hindi nagbabago yun. So, ang sabi, in 5 years, pakita natin ulit. In 5 years, the product of their ages will be 1.5 times the product of their present ages. Okay. Diba sabi, no? Sabi dun sa problem. In 5 years, the product of their ages. In 5 years, sa loob daw ng 5 taon. No? In year 2025, ibig sabihin. No? The product of their ages. O, doon muna tayo, ha? Jay, ha? Ito, nililiwanag ko para sa iyo, ha? In 5 years, the product of their ages. Ano ba, Jay, ang age nila in 5 years? Diba? Si Ana, A plus 5. Ayun ang age niya, no? Sa year 2025. Diba? Ano ang age ni Beth sa year 2025? B plus 5. Sa year 2025. Lagyan nga natin. Halimbawa, 2025. Ito, year 2020. Maganda yung nag-assume ka lang, no? Okay? Pero, hindi magandang mag-assume na kayo na, okay? So, okay. O, Jay, makinig ka, ha? Sabi, to hinihimay ko, hinihimay ko. In 5 years, the product of their ages. O, syempre, in 5 years, yung product ng age nila, A plus 5, B plus 5. A plus 5 times B plus 5. Ano ang sabi? Will be 1.5. Pakita. In 5 years, the product of their ages will be 1.5. 1.5, okay? 1.5 times the product of their present ages. 1.5 times the product of their present ages. O, Jay, ano ba ang kanilang present ages? Pakita mo dito sa board. Di ba, Jay, ang kanilang present ages ay A at B? Tama ba? Okay, so i-represent mo lang to as A, okay, multiplied by B. O, ayan. O, ngayon, sandali muna, sir. Dalawa kasi ang unknown mo, no? Dalawa unknown. Pero wag tayong mag-alala kasi meron na tayong paunang equation. Di ba, Jay, ano? Di ba, Jay? Hello, Jay. Okay, ito yung paunang equation mo. No? Ang tanong dito kasi, how old is Beth now? Ibig sabihin, yung B ang hinahanap. Ito, no? Ito hinahanap, yung B. Di ba? So, sandali muna. Meron na tayong paunang equation dito, Jay. Ang gagawin na lang natin, Jay, isa-substitute na lang natin to. Okay, ha? So, yung A mo is B plus 5. O, makinig, Jay. Ito na, Jay, ha? Makinig, ha? Ang A natin ay B plus 5. O, A. Ito yung A mo, ha? Papalitan ko siya ng B plus 5. Pero, meron pa ditong plus 5. No? Tama ba? Jay? Ayan. O, yung plus 5 na to, ito yon. Yung B plus 5, it corresponds simply for your A.
Tama? So, ayun siya. So, tapos, mumultiply mo siya ng b plus 5. That is equal to 1.5 multiplied by, o ano ba yung a natin, J? Di ba, equation na yon. B plus 5. Then, multiplied by b. O, shift solve na lang sa calculator natin, ano? Anyway, J, wala na question siguro dito sa dalawa, no? 5 plus 5, 10. Kaya lalabas to, b plus 10. Tama, J? B plus 10. O, sige, pindutin na lang natin agad sa calculator natin. Okay, ha? So, tingnan natin. B plus 10. Okay. Palitan lang natin ng x yung b, di ba? Okay, pindutin mo din dyan sa calculator mo, J, no? So, we have... Okay, alpha calc 1.5 times b plus 5 okay. So, na-set up na. Shift calc equals. Okay, ano lumabas sa'yo sa x mo, J? Pinindot mo ba sa calculator mo? Ang lumabas sa calculator ko ay 20. 20. So, this is my answer to your question. 20. Lumabas din ba sa'yo yung 20? Thumbs up nga. Yon. Okay. O, any question sa solution? Any clarification? Tanong natin. Sige. O, okay na sa'yo. O, sige. Kung meron kang clarification, ano? Na-confuse lang kasi ako sa question. Okay. Sige. Sa conditions, di ba na... Pakita natin yung question. Pakita natin yung question. Sige. Close up mo yung question, ha? O, sige, Jay. Sige, magsalita ka na. Kasi di ba si Ana is 5 years older than Beth. So, na-confuse lang ako sa equation na in the next 5 years, dapat 5 years older pa rin si Beth. So, dapat magpa-plus pa siya ng 5. The next 5 years? What? In the next 5 years? Oh. Kasi di ba may first equation tayo na A is equals B plus 5. Okay. Oo. Sorry po. Ito, present age to bale, no? Ito. Yes po. Oo. Yan po yung first condition. Yung second condition is in 5 years. So, na-confuse lang ako. Dagdag ng 5 years dun sa B. In 5 years, ano? Dapat may dagdag pa ng plus 5 pa ulit si B. Kasi nga, sa first condition natin is B plus 5 na siya. Ito may plus 5 pa? Doon lang ako na-confuse. Bali, ang sabi mo, ang point mo, dapat may plus 5 pa dito. Opo, because the first condition is A is equals B plus 5. Doon lang ako na-confuse kasi. Na-confuse ka dito. A is equal to B plus 5. No? Opo. So, in the present time po yan. So, in 5 years, B plus 5. So, another 5 pa. So, dapat may plus dito pa. Opo, dyan lang ako na-confuse. Diyan, dito ka na-confuse. Actually, hindi mo na kailangan lagyan ito ng plus 5. Kasi, itong si Beth, siyempre, ito muna. O, yung A natin is, siyempre, in 5 years, yung A magiging A plus 5. Yes. Tama ba, Jay? O. Tapos, yung B, siyempre, si B, sa year 2025, B plus 5 siya, hindi B plus 10. Tama ba yun? Opo. Wala na siya dito. Wala na siya dyan. Ayun. Kaya nga yung condition na to ay sinubstitute na natin dito. Ginamit nga natin dito sa solution dito. Ayun. Yung A mo, eto dito tayo. Close up mo to, partner. Yung A mo na to, pinalitan na natin kasi condition nga B plus 5. O, ito na yon. Siya pa rin yung A. O, yung plus 5 na to, ito pa rin yon. Ito naman, B plus 5. Yun na yon, no?
After 5 years, B plus 5 si Bet. O, nag-substitute lang naman tayo. Ito yung pinaka-working formula natin. No? Then, sinubstitute na natin, syempre, yung condition na A is equal to B plus 5. Ayun. Okay na ba tayo doon, Jay? Okay na po. Naintindihan ko na po siya. Nakumpis lang talaga ako doon. Okay, sige. Thank you. Salamat. Okay, so there is another question again from Mr. J. Beltran. Okay, Jay, ito yung pangalawang katanungan mo no na ipinadala sa amin no na yan. So ito, sagutan ko itong number 12 na ito. Okay? Okay, sige, I will make a discussion here. This is useful also pati sa RME, hindi lang sa RTE, no? Okay? A certain wire has a resistance R. Let's say, meron tayong certain wire dito. Okay? Resistance nito R. The resistance of another wire identical with the first. Except for having thrice its diameter is blank. Ibig sabihin, kung meron tayo ditong let's say, diameter 1. Okay? Identical daw ito. Pero ang nangyari is naging triple yung diameter, no? Tumaba siya, Jay, no? Okay? Okay, nakikinig ka, Jay, ha? Saan na siya? Okay. So, diameter 2, re-represent natin to. Sabi, thrice. Ibig sabihin ng thrice, tatlo, no? Ibig sabihin, this is 3D1. So, naging triple, no? Tumaba yung wire mo. But identical siya, meaning they have the same length, no? Okay, I will represent this as R sub 1. Then, actually, our question here is our R sub 2. Pag naging triple na yung diameter, ano yung bago nating resistance? Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi, no? Okay. So, di ba, Jay, meron tayong formula. What is the formula? R resistance is equal to rho, resistivity, length divided by the area. Okay. So, this is our formula. Resistivity, they have the same material. Let's say, pareha silang copper. No? Yung length nila, identical yan. Kasi identical, ang only difference lang daw nila yung diameter, di ba? Meaning, they have the same length, they have the same material. So, we can say that this is a constant, hindi ito nagbabago. Okay? So, ang ating R is equal to, okay, natira K, no? I will put here as K. And then, you see, ano ba area? Kasi bilog yan. So, we have here, pi over 4 d squared. And this is another constant. Let's say constant itong pi over 4 kasi constant yan. No? Pwede mong i-represent ulit yan as k. O sabihin mo, k prime. No? K prime. Or just simply k. Walang problema doon. Ano? Ibig sabihin ng k, constant yon, hindi nagbabago. So, R will be equal to, tawagin natin siyang k prime over d squared. O, ito na. Ito na, Jay, no? Paano natin malalaman kung ano relationship ng bawat equation? Tandaan mo, Jay, pag nasa ilalim, inversely proportional. Pag nasa ibabaw, directly proportional. Halimbawa, wag muna tayo pumunta dyan. Punta muna tayo kay Ohm's Law. Di ba ang Ohm's Law, pakita natin, partner, is equal to V over R. Okay, please take a look, everybody. Our current, then we have the voltage. No? So, our voltage is directly proportional to the current. Our voltage
is directly proportional to the current. Pag nasa ibabaw, directly proportional. Pag nasa ilalim, inversely proportional. No? Doon muna tayo sa directly proportional. Ano ibig sabihin ng directly proportional using this symbol? Ibig sabihin, pag tumaas ang voltahe, tataas din ang kuryente. Pag bumaba ang voltahe, bababa din ang kuryente. Yun yung tinatawag na directly proportional. Ganito, Jay, para madali mong maintindihan. Nagtatrabaho ka ba? May work ka ba? O ngayon or before? Are you working? Hello. Di marinig. Before. Okay. Before. Okay. Habang tumatagal ba, tingin mo sa kumpanya, tumataas ba yung sweldo? Habang tumatagal? Yes po. Yes, definitely. No? Habang tumatagal ka, okay, the number of years increases, your salary must increase, right? Tama ba? Yun ang dapat. Habang tumatagal, naku sir, hindi. Dito sa kumpanya namin, habang tumatagal, lumiliit ang sweldo. Ang pasok namin ngayon, 3 days na lang. Pag ganon, anong ibig sabihin nun? Inversely proportional. Nakukuha mo ba yan, Jay? Tumagal ka na, tapos doon ka pa bumaba ang sweldo. Inversely proportional yon. Ganon din dito. So, ano relation naman ng resistance sa kuryente? As the resistance increases, the current decreases. Tama naman by algebra, no? By simple mathematics. Pag lumalaki itong denominator mo, lumiliit yung kuryente. Halimbawa, from 1 ohm, gawin mo 2 ohms. Di ba? Gawin mo 3 ohms to. Diliit to. Tumataas yung resistance, pero yung kuryente mo bumababa. At the same time, pag bumaba yung resistance mo, yung kuryente mo tumataas. Actually, ito na lang isipin natin lahat, no? Kapag, basta ito yung equation mo, fix yung equation mo dito sa kaliwa. Kapag nasa ibabaw, directly proportional. Pag nasa ilalim, ano yon? Inversely proportional. Inversely proportional. Anong ibig sabihin? Yun nga, pag sinabing directly, pag tumaas yung isa, tataas yung isa. Pag bumaba, bababa din. Pag sinabing inversely, tumaas yung isa bababa. Bumaba yung isa, tataas yung isa. Kaya nga inverse kabaliktaran, di ba? Ngayon, punta tayo dito sa equation natin, Jay. O, tanungin kita, Jay, ano ang relasyon ng D square sa R? Directly, inversely? Jay? Inversely. Okay, inversely. Ito na. Inversely, no? Inversely. Inversely proportional. Okay, ganito. Sige, meron pa akong isang example bago tayo pumunta dyan talaga. No? Para mas masaya. No? Ito, papakita natin sa inyo. Sa transformer. Punta tayo sa transformer. E1 over E2 is equal to N1 over N2. N is the number of turns, kung ilang ikot yung wire. Ito yung voltahe sa primary, secondary ng transformer. 1, 1, 2, 2. They are directly proportional. J, no? Eh, what if, ito, gawin mo na to, ito equation kasi ng transformer. Oy, sir, naging 2, 1 to ah. Halimbawa, mangyayari, E1 over E2, that's equal to I2 over I1. Oy, sir, kanina sir, 1, 1, 2, 2. Directly proportional yon. Eh, ito sir, ano to? 1, 2, 2, 1. Nakita ba yan? Nakita ba? Paki-close up, partner. 1, 2, 2, 1. Pag 1, 1, 2, 2, directly proportional yon. Pagka 1, 2, 2, 1, baliktad, no? Ito, kumbaga ito, 1, 2, ito, 2, 1. Baliktad. Ibig sabihin yan, inversely proportional. Pagpupunta ka nga sa transformer, no? Tanungin ko kayo. Halimbawa, ito, transformer to. 3-phase.
To actual example dito ha. Meron ditong 3-phase transformer. Oh. O yan, mga bushing niya. Bushing. Kumukuha yan ng linya dito sa primary line. Ngayon, nagsusupply naman to ng Jollibee. Let's say, this is our Jollibee. Saan mas malaking wire? Primary o secondary? Saan mas malaking wire? Mas malaki wire sa secondary kesa dito. Mas matataba ang kable dito. Pero low voltage to. This is low voltage pero high current. No? Eh dito naman, ano dito? This is high voltage but this is low current. High voltage to pero mababa kuryente dito. Ganun ang ginagawa ni transformer. High voltage pero low current dito. Pagdating sa transformer ha, in fact, pag mababang kuryente, mas maliit lang yung size ng wire. Pag mataas ang kuryente, di ba, ang basihan sa pagsa-size ng wire, yung amperahe. Pag malalaki ang amperahe mo, mas matataba wire mo, syempre. Okay? Ganun yan. Pag malaking amperahe mo, amperes mo, mas matatabang wire ang kailangan mo. So, dito, makikita mo sa equation, 1, 2, 2, 1, inversely proportional. Ngayon, dito, punta tayo, Jay. Diba, sabi mo, ang relasyon nito, inversely proportional. O ganito, dediretsuhin ko na. I will make this as R2 over R1. That is equal to D over D. Kung inversely proportional, ano dapat to, Jay? Sige, ikaw ang sumagot. Sige, ano dapat to kung inversely proportional? Kung D1. ito, ano dapat to? D1. D1. Okay, very good. Ito, kung 1 to, ano to? D2. Okay, very good. Kasi inversely proportional di ba? Pero kung directly proportional, kung 2 yun, 2 din to. Kung 1 to, 1 din yun. Yun yung directly proportional. Pero sandali muna, merong square dito. Okay, sa equation natin ito. Lalagyan mo ng square yan. So, ganun, ano? Pasensya na muna sa mga master electrician, ha? Medyo pang-engineering na po itong portion na to. No? Medyo masakit na sa ulo to. Pero tingnan natin kung naintindihan nyo ko, di lalong mas maganda. Kung gusto nyo magdiretso ng electrical engineering, no? Tapos nyo ng RME, magagamit nyo to. So, ito na, Jay. Ano gagawin natin? Sa substitute na lang, tama? R2 over R, that is equal to D1. Ano ba yung D2 natin? Tatlong D1, Jay, di ba? So, squared mo to. So, we have R2 over R, that is equal to, sandali muna, anong mangyayari sa D1 mo? Cancel to, tama? Matitira dito, syempre, 1 na lang. Ang 1 square mo is 1. What is your 3 square, Jay? 3 square is 9, tama? Ayun, lalabas. No? Then, cross-multiply mo lang tong R doon. 1 times R. Cross-multiply mo doon, Jay. So, we have here our R2. That will be R over 9. Yun ang lalabas. 1 R over 9 is what? Para mo sinabing 1 divided by 9 muna. 0.11. Okay, nasundan ba yun, Jay? Saan ba yung portion na medyo gusto mo magtanong dyan? Tanong. Nagets ko na po lahat. Okay, sige. Okay na tayo, Jay? Yes po, yes po. Okay, sige. Salamat, no? Okay, sige. Okay, let's go with the question of Mr. Mark Anthony Heraldo. Okay. So, meron po siyang tanong, no, para sa ating mga RME. Past RME board exam po ito, ang kanyang katanungan. No? Ang kanyang katanungan. Okay. And his question is,
if the allowable current in a copper bus bar is 1,000 amperes per square inch of cross-section, the width of the standard 1/4 bus bar designed to carry 1,500 amperes would be blank. Okay, so ito yung question. Hello, Mark Anthony. Connected siya pa. Okay, sige Mark Anthony, no? Una, may given tayong allowable current in a copper bus bar, 1,000 amperes per square inch. Yan, given na yan, no? Given na siya. Okay? The width of a standard 1/4 bus bar designed to carry 1,500 would be. Okay, ganito. Let's say, meron kang copper bus bar. Ito yung copper bus bar mo. No? Copper bus bar mo. So, yung bus bar, ito, let's say, mahaba yung length niya, no? Mahaba yung length niya. Okay? So, let's say, ito yung ano niya, ito yung length niya, yung haba, ito yung width niya. Sabihin mo, ito yung kanyang thickness, yung kapal, no? Yung kapal niya. Okay? May sinasabi dito, if the allowable current in a copper bus bar is 1,000 amperes. So, 1,000 amperes. Per square inch. No? Ibig sabihin, sa isang square inch, 1,000 ampere. Halimbawa, no? Kung kukunin mo yung ano, kasi current density yan eh. So, halimbawa, ito, sabi, 1 per square inch. 1 inch to. Ito, 1 inch din. Halimbawa, let us take it as per square inch. Okay, Mark Anthony, if you have 1 inch by 1 inch, okay, that is the cross-sectional area. This is what we call the cross-sectional area. If the allowable current in a copper bus bar is 1,000 ampere per square inch. Meaning, if you are going to take this 1 inch by 1 inch in this copper bus bar, 1 inch by 1 inch, kukuha tayo dyan. Limbawa, itong certain portion na to, 1 inch by 1 inch to. Kinuha mo, ito yon. Ang dumadaloy dyan, 1,000 amperes. Mark Anthony. Ngayon, may comma, no? The width of a standard 1/4, this is actually 1/4 inch. Di lang nailagay dito, Mark. 1/4 inch yan. Bus bar, designed to carry. Eh, halimbawa, gawin nating 1/4 inch. Ito kasi 1 inch. Halimbawa, ito yung 1/4 inch. Pero hindi natin alam yung width. Yun ang tinatanong dyan eh. Pero ang width mo, ito mangyayari dyan. Okay, that 1/4 inch is our thickness. 1/4 inch. The question is this width. What is this width? Wherein the current flowing here is 1,500 amperes. Okay, nagtatanong siya ng formula dyan. Actually, this is just a ratio and proportion.
Paano, sir, yung ratio and proportion? Okay. Noong meron kang 1,000 ampere, makinig mabuti ha, Mark Anthony ha, nakikinig ka? 1,000. Okay. Now, this is 1,000 ampere per square inch, meaning that is per cross-sectional area. You have your 1 inch by 1 inch. To get the area is 1 times 1. The width, remember, the cross-sectional area is equal to the width multiplied by the thickness. Okay? The width, 1 inch. The thickness, 1 inch. That is equal to what? 1,500. I-ratio in proportion mo. Ganyan ang mag-ratio in proportion. I-equal mo siya dito. Kanina ito, width at saka thickness, 1 by 1. Dito, ngayon, ano siya? Ano width dito? W lang. Pero ano thickness dito? 1/4. Actually, pwede na to. Tawag namin sa engineering, ship solve, no? Si ship solve na lang ito. Okay? What will be our width here? Anyway, sige, para sa mga master natin, detalyihin natin to. So, 1,000 divided, what is 1 times 1, Mark? Of course, 1. Di ba? So, 1,000 lang to. That is equal to, what will happen here? Okay? I'm sorry, it needs a mathematical principle, no? To answer this. Mathematics po ito. Kailangan mag-review po tayo ng mga basic principles natin sa mathematics. So, this is 1/4. Okay? So, we have this 1/4. Okay? O, ganito na lang po. Di ba may 1,000 dito? Di ba ang hinahanap naman, Mark, width lang naman. No? Pwede mo pagpalitin tong 1,000 tsaka yung width. Tingnan mo Mark, ha? O. Ito yung width. Inangat ko ng ganon. Okay? Kokopyahin ko lang tong 1,500. Ibababa ko yung 1,000. Tapos, ita-times ko tong 1/4. Okay. Yan po ang magiging resulta. Calculate natin. 1,500 divided by 1,000 divided by 1/4. Ano ba yung 1/4? 0.25 yun, ano? The answer is 6. 6 inches, Mark Anthony. That is by ratio and proportion. Ito po yan, ratio and proportion po ang ginamit natin. That is the formula or the principle behind. No? Okay? Okay na ba, Mark Anthony? Yes po, kuya. Hello, Mark Anthony, okay na? Nakuha mo? Anyway, kung makakapag-review ka naman ng Master Electrician, marami tayo nito, no? Marami tayong gagawin ding problem solving sa RME. Okay? Maintindihan nyo lahat yan, no? Okay? So, that's it. Na tayo, Mark Anthony. Okay. Thank you. Okay, let's go with the last question. Okay. Meron pa yata, no? Nalampasan ko. Meron pa kay Dandan. Unahin natin muna yung kay Dandan Rivera. Nandyan siya, partner, connected. Hello, Dandan. Hi, sir. Hello po. Connected. Sasagutin ko tong pinadala mo na question, ano? Actually, madali lang naman yung question mo na yan, no? Saglit lang sagutan yan. So, sagutan na natin.
Okay, here's your question, Mr. Dandan Rivera Baldono. His question is, in three-phase four-wire system, in which the voltage between line is 5,500 volts, the voltage to neutral is most nearly to blank. Ano daw yung kanyang voltage and the voltage to neutral? Okay? So, una muna, ano ba yung three-phase four-wire system? Three-phase four-wire. Pupunta muna tayo doon. Let's say this is the coil of the transformer. Okay. Makinig mabuti ha, dandan ha. This is what we call the line voltage or line-to-line voltage, V sub L. Okay, close up mo, partner ha. Okay, this is our phase voltage. Phase voltage, or that is actually our voltage to neutral. This is the neutral or the ground. Okay? May mga transformer pag gina-ground pa ito, no? Ayan, grounded yan. Ayan. So, what is the relationship of the line voltage to the phase voltage? The line voltage is equal to square root of 3 multiplied by the phase voltage. So, what is now our phase voltage? We have what? Phase voltage, ibababa mo lang by square root of 3. VL over square root of 3. So, formula na natin to. Actually, yan lang ang gagamitin natin sa tanong mo. The phase voltage, ano ba ang line voltage natin? Given kasi, no? Balikan natin. The voltage between line is 5,500 volts. Sa substitute mo lang dito. Sige, dito na tayo. 5,500 volts. 5, di ba? Divide mo lang na square root of 3. No, ano sagot natin? Divided by square root of 3. The answer is approximately 3175. 3175 volts. No? That is my answer. The answer would be letter, pakita natin partner, would be letter C. Ayan po ang kasagutan. I-divide mo lang basically ng square root of 3. The line to neutral voltage is also known as the line to ground voltage or the phase voltage, no? Phase voltage, no? Phase voltage. Okay? Yan po yung B phase kung tawagin sa engineering, no? Or the phase voltage. 3175. Okay na ba tayo, Dandan? Yan po ang aking kasagutan sa iyong tanong. Okay na? I-divide mo lang. Okay na po. Thank you po. Okay, salamat din. Thank you. Okay. Then, pupunta tayo sa last. Ayan. Last question. Galing kay Prince Locaberte. Okay, may katanungan po tayo galing kay Mr. Prince Locaberte. Okay, connected na siya, partner. Okay, napapakita ba natin sa Facebook? Okay, kaway-kaway naman, Prince. Ayun, nakikita siya. Okay, para malaman ng ating mga Facebook viewers na live po tayo. Live na live tayo, mga kawerpa, sa ating Facebook viewers. No? Live na live po tayo. Today is November 22. Sa amin po ay mag-aalas 2 na po ng hapon, no? Dito sa ating bansa. Okay? Ito ang katanungan ni Prince. No? What is the first thing? What is the first thing, no? The first thing to do if a generator overspeeds. Nag-overspeed yung generator natin, ano?
the first thing to do if the generator overspeeds, no? I'm quite confused with the question actually, no? But I will give you my my answer here, no? I'll give you my answer. The first thing to do, my question is what type of generator is this? There are so many types, no? It's quite a general question, no? Well, if we are referring to a diesel generator, no? This is my answer to you. What is the first thing to do if the generator bumilis na yung generator mo eh? Ano bang effect nun, no? Eh, pagka bumilis yun, mag-iinit na yung mga windings nun, yung mga mechanical parts, delikado yun. No? Delikado yun. Okay, this is my answer with you. Okay, based on my research, ha? Of course, siyempre, yung mga katanungan ninyo, inaaral ko rin yan, ano? Nire-research natin, mga kawerpa. O, ito ang nakasulat. Okay, overspeed trip in diesel engine. An overspeed trip is a safety feature provided on the diesel engine of the ship. Ito, strict uncontrollable acceleration of the engine. Ano ibig sabihin? I-restrict niya o ililimit niya yung uncontrolled acceleration. Ibig sabihin, hindi mo na makontrol yung pagbilis. Pag sinabing pag-accelerate, pagbilis, no? Nag-accelerate siya. No? Kumbaga ito, constant velocity, no? Constant velocity. Constant yun eh, di ba? Constant velocity. Pag sinabi mong may acceleration, ito kasi constant. Eh, di ba? Constant yan eh. Constant. Pag sinabi mong may acceleration, biglang bulusok yan, mabilisan yan. May acceleration. Ibig sabihin, there is an increase in the speed. Ganun sa rotation ng generator mo o ng engine mo. Overspeed feature provided on the diesel engine of the ship to restrict uncontrolled acceleration of the engine, leading to mechanical failure. Yung sinasabi na pwedeng yung mga parts niya, lumuwag yung other mechanical parts ng machine natin, no? Magpe-fail yon. Or untoward accidents pa ang sabi. In order to prevent the speed of the diesel engine to go beyond the preset speed range, an overspeed trip is used. So may tinatawag na overspeed trip ang mga generator. Ito pa, overspeed trip. The main function of an overspeed trip is to cut the fuel supply. Ayun, puputulin niya pala yung fuel supply. To cut the fuel supply to the cylinder in case the engine speed, kasi syempre depende naman ang speed ng generator sa speed ng engine mo eh. Kasi yun ang pinaka-prime mover. No? Hindi aakto ang generator mo as a generator without the prime mover. The prime mover is the engine. The general term is the prime mover. Well, if you have a power plant, hydroelectric, you have your hydraulic turbine. You see, on the board. You need a prime mover. There are a lot of types of prime mover. We have a steam engine, hydraulic turbine, no? So you have your generator here. Kailangan tumakbo itong prime mover. Pag pinaikot mo, iikot din yung generator mo. Doon na ito magge-generate ng kuryente. And another type for the case of the diesel engine, that is the prime mover here. Generally, again, the overspeed trip is to cut the fuel supply to the cylinder in case the engine overspeed rises above the preset value. Generally fitted on the steam turbo alternator or generator, overspeed trip prevents the engine from getting damaged. Hindi masira pati yung generator mo because of extremely high speeds. So, therefore, what is my answer here to your question? My answer here is trip, the overspeed trip.
That is my answer here. No? So, to prevent the mechanical damage of the generator and also the engine. No? Letter B is my answer to your question. No? Okay? So, okay na ba tayo? Mr. Prince, you have any question? Okay na po, Kuya Reg. Salamat po. Okay na? Oh, sige, thank you. Salamat din. Okay, well, that's the end of our pero hindi pa pala tayo tapos mga kawerpa, no? Meron lang po tayong babasahing ilang comment, no? Punta tayo sa ating social media reaction, partner. Okay. Galing kay Alexander Valenzuela, learning is never-ending process. Okay, may heart pa siya. Okay, next. Okay. Good morning, sir. Galing kay Emorej F. Bulag. O, Jerome. Okay, galing kay Jerome. Good morning, sir. Jerome Galope, former reviewee at your review center and now REE na. Thank you very much. God bless always. Galing kay Terps Daroy Magbanwa. Great interaction with you, Kuya Reg. Looking forward to some amount and be enrolled in this December special webinar. Thank you. Gandan Rivera, salamat po sir sa free at nakaalaman na binigay niyo po sa amin. More blessings to come po. Galing kay Jesse James Partible, maraming salamat po sa pagbibigay ng tamang informasyon. Madami po kaming natutunan sa inyo. God bless. Okay, thank you rin. Galing kay Aliyah. Thank you, Engineer Marinay. It helps me a lot, especially in my master's class in EE. Sakto kasi sa may subject ako this SEM na power system. So God bless and more power. No? Ayan, nagma-masteral study pala siya. No? Pati pala yung mga nagma-masters ay natutulungan natin, partner. Ano? Okay, hindi lang yung mga estudyante. No? Meaning, yan yung mga nag-aaral sa mga university at a higher level of learning, no? Mga ano na yan, mga engineer na yan. Okay? Sige, next. Sandy Salonga, one of the best informative video that will be helpful to every generation. Okay, galing kay Peter Darcy Magbanwa, another great mentoring day with Kuya Reg and MPHT Review Center. Interaction at its best. Thank you for accommodating my inquiry. Okay, galing kay Elius Lago. It's very informative video. Magandang i-recommend to sa aking mga kaklase. Kung engineering student, para pag-graduate namin, meron na kaming mas maraming kaalaman tungkol dito sa high-rise. Ito yung comment niya sa ating high-rise webinar, no? Lalo na sa short circuit na kinakailangan para sa building at sa pag-arrange ng ilaw, maging balance, liwanag sa isang room. Laking tulong na ibinahagi. Okay, ating lecturer yan, si Engineer Karagatan. Madaling unawain itong video, lalo na at may teaching technique na tinuro. Salamat, Powerhouse, sa ganitong magandang discussion. It's very useful para sa aming mga student and para din sa mga baguhan pa lang. Galing kay John Henry Alepante, thank you po sa pag-share ng video. Sana huwag kayong magsawa mag-share ng knowledge. Okay, di po tayo magsasawa dyan, mga kawerpa. Okay, sige. So, ilang announcement na lang po ito. Bibilisan na lang namin, mga kawerpa. Okay. Ating po mga kawerpang nasa Facebook, meron po tayong another webinar next Sunday. No? Papalitan na natin yung tawag. Although just the same, no? Parehas lang rin naman yan. Papalitan natin ng yung EE video book na yan. Palitan lang natin ang pangalan, no? Free EE review. Okay? Kasi yun naman talaga yung dinidiscuss natin.
Okay, para sa ating mga BSEE, nanyayahan din namin kayo, hindi lang mga master natin, no? Welcome po kahit sinong kawerpa natin dyan, ano? Okay, lalo na yung mga wala pang lisensya, no? Okay, kasama na yung special topic at mentoring natin. So, next Sunday, meron tayo ulit, no? Ayun, pinapakita pala natin, partner, pan-December na pala ito. O, yan, sa December, meron din po kami mga sets of webinar. Yan. Okay, nasa Facebook naman namin for details. Next. Okay, meron po kaming second batch ng aming orientation, no? This is Powerhouse in cooperation with UN Television, the public service channel, no? REE and RME online review scholarship program, no? Review now, pay never. Ito ang pinakamagandang scholarship program, mga kawerpa, no? Na walang walang kontratang pirmahan dito, no? Gusto lamang tayong tulungan ng UNTV, no? Nakipag-collaborate po sila sa amin, no? Sila po ang magte-take charge sa mga review fee ng mga maswerteng scholars natin, no? Meron po tayong 30 slots na ibibigay, 15 for REE, 15 for RME. Yan po ang budgeting na ginawa, no? Diyan, ano? Okay. So, ito po ang scholarship value natin is 20,000 po ang aming ililibre po sa inyo, no? Okay. So, attend lang po kayo ng orientation this Friday, November 27, 5 to 7 p.m. Baka gusto nyo pong mag-avail niyan, no? Tingnan natin kung ma-qualify po kayo, especially yung ating mga needy students or reviewees, no? Yung mga nangangailangan, lalo't yung mga walang trabaho, no? Hindi po pwede yung mga may Fortuner, Montero Sport, BMW, lalo kung Ferrari meron ka, hindi pwede sa iyo yan. Okay, hindi po qualified po yung mga ganon, ha, mga kawerpa. Next. Okay, special promo po namin hanggang November 26, extended yan, ano? So, review refresher namin, 12K lang po, no? Pwede naman, review course lang o refresher lang ang i-enroll ninyo. 8K lang po ang bawat isa dyan. Pero kung i-combine nyo, makakatipid po kayo ng 4,000 pesos, no? 12,000 lang po hanggang November 26. Yung master electrician natin, review course 7K, refresher 7K. Pero kung ikakas nyo po ng buo, 11K lang po, nakatipid na kayo ng 3,000 pesos on November 26. Okay? Tuloy-tuloy po ang ating mentoring, mga kawerpa. Kasunod na schedule natin sa Tuesday. Ayan. So, this coming Tuesday, baka gusto nyo pong mag-join ulit sa mentoring namin, 5 to 7 p.m. and Thursdays. Next. Ito po ang aming mga special webinar for month of December. We have the building wiring, only 700 pesos lang po ito, no? Industrial motor control, 800 lang po yan. Practical electrical design, 1.5 lang po ito. Hanggang residential to high-rise building ang i-discuss namin. Practical electrical estimation course, 1,000 pesos lang po. Ayan, mga kawerpa. I-avail nyo po lahat. 4,000 pesos lang po yan. 4 na yan. No? Yung dati, nung kami face-to-face po, yung 4,000 na yon, isang training pa lang po yun. No? Ngayon, yung 4,000 mo, 4 na yan. 4-in-1 na po yan. Okay, next po. We also have a master plumber review. No? Yan, sa mga interested, no? Mag-take din ng master plumber. Okay, this is in preparation for July. Bali, July na po ito. 2021 ang aming review. Kailan, sir, mag-start yan? Last week of April. No? Sa April na po magsisimula ang aming master plumber review. Next. Yan po yung aming mga course outlines sa special webinars namin. Kasi baka maitanong nila, partner, no, kung ano yung mga coverage na i-discuss sa special webinar. Okay? Meron din tayong mga REE books, mga kawerpa. Yung mga gusto pong mag-avail ng original books po ng Powerhouse po ito. Ayan, 3,600 po. Free shipping for Metro Manila. No? Meron na po tayong konting shipping for outside Metro Manila. Okay? Ganon din sa Master Plumber natin. Yan na po yung mga bumili.
no, ng ating mga review materials. Sa Master Electrician naman po, 2,600 po ang apat na yan. No, for Metro Manila, free shipping. No, outside Metro Manila, may konti lang po tayong additional dyan. Okay, 2,600 po yung apat na yan. Yan na po. Okay, then meron din po kaming Master Plumber review books. Ayan po mga kawerpa, 3,100 naman po yung apat na yan. Okay, ayan ang bumili ng ating Master Plumber book. And please subscribe, like, and share, and put a comment, mga kawerpa, no? Sana maglagay na rin po kayo ng comment sa inyo pong mapapanood, no? Na mga videos, no, ng aking pong YouTube channel, no? Marami po tayong mga videos, more than 100 videos na po ang in-upload namin, no? Okay? So, with this, no? Thank you everyone. Maraming salamat po. No? Magkita tayo muli sa Tuesday para sa susunod na mentoring day po natin. I hope you learn. Thank you very much. God bless you all. Thank you.